Hi, I'm Richard Gomez and welcome to Gom at Home. Today, we're preparing kinamatisang baboy. Yun. Perfect talaga to sa kanin. Wow. Actually, this is not very popular sa Metro Manila. Dito sa Visayas, I only found out about kinamatisang baboy doon sa home cook namin. So every once in a while, magtatanong sa kanya, anong pagkain mo day? So na ako'y kinamatisang baboy. So mag-isip ko, ano ba yung kinamatisang baboy na ginagawa niya? Yun pala yung, yung sabaw. Sa atin, para sa parang nilagang baboy, no? It's actually a dish na matagal lang ginagawa ng mga Pilipino. Before kasi yung ginagawa ng mga Filipinos, nilagang baboy. May nakita na garlic, may nakita na konting gulay, may nakita ng luya, pinakuluan, nilagyan ng asin. Yun na yun. So, nung dumating yung galleon trade, nagkaroon ng kamatis, na-discover natin na hindi lang pala yung kamiyas or sampalok yung pampaasim sa mga ulam natin. Yung kamatis, kahit pa paano, may konti siyang asim. So, if you want a more subtle food na may konting asim, then use kamatis. Dun yung kinamatisang baboy lumabas. So, matagal na pala yun, which I did not know. So today, this is what we're doing now, no? Maraming versions ng kinamatisang baboy. So today, gagawin natin, normally ginagawa na simple lang. Bawang, sibuyas, and of course kamatis. Para tastier, para mas masarap siyang higupin, lalagyan na siya ng luya. And then para may konting anghang, pero hindi na masyadong anghang, lagyan siya ng mahabang sili, yung ginagamit natin pang sinigang. Tsaka lagyan na ng konting capsicum para mag-color din siya at saka may konting flavor. So yan ang gagawin natin for our episode of kinamatisang baboy. Tatabihan natin onions, no? I always enjoy cooking with lots of ingredients sa ganito. Itong mga aromatics natin. Masarap talaga kunin yung flavor nila from real vegetables. Okay? And then gawa tayo gawa tayo ng bawang natin. Yun lang. So itong garlic, pinuhin lang natin to. Yan lang. Ayaw tayo ng ginger. Tanggalin natin yung balat. Ganyan lang. Kung may malaking nodes, ganyan. Tanggalin mo lang. Okay. Yung sabaw natin, hindi naman natin siya gagamitan ng hindi na siya gagamitan ng beef stock. Yung pinakasabaw natin will come from water. So pag water, syempre matabang yun. Then you will have to develop the flavors. Alam nyo, ang sarap-sarap gumawa na ng kinamatisang baboy kasi ang daling gawin eh. Ang daling gawin. In 35 minutes, in 40 minutes, depende on how soft you want your pork to be. Ano lang yun. Actually, pag nag-start ka na mag-ginisa, tapos nilagay mo na yung baboy mo doon, pagbagsak ng tubig, all you have to do is just wait for it to soften. And that's it. You're ready to serve your food. So next natin dito, ito na yung ating kamatis, no? Yung kamatis. Yan. Hindi natin siya pipinuhin masyado para may texture siya. Makita natin pag naluto na siya, medyo hindi durog na durog yung kamatis, hindi siya yung tomato sauce. Nakita nyo na andun yung skin, buo pa siya. You can put as much kamatis as you want. Kasi sabaw naman ito eh. Hindi siya magiging parang afritada or mechado, no? Or caldereta, hindi. Because nga may tubig siya, may sabaw siya. Then it will remain that way. So, lagyan nyo ng lagyan nyo maraming kamatis. Masarap yan. I love tomatoes. Alam nyo, itong tomatoes ito, galing to sa garden namin. We harvested this about a few days ago, so mga 3 days ago. So, ngayon, ganda. Firm na firm, oh. Ganda kasi lately, ang ganda ng panahon. And then kamatis, gusto niya full sun. Gusto niya talaga mainit. So, magtatanong ka, tama na ba itong kamatis na ito para sa soup natin? It's really up to you. Depending on how much tomatoes you want to use. But I will not say na gumamit ka ng konti. No. Gamit ka ng marami para labas talaga yung lasa. Okay? So, we'll heat up our pot. Yan. Okay, we'll put some oil. There. Okay, good. So we'll do our capsicum, our bell pepper. And lagyan ng konti. Sarap din flavor. It gives your food an earthy flavor.
aside from that, ang ganda rin ng color. Yeah, food's about taste, about scent, it's about the way it looks, presentation, no? Tapos yung gulay, kung ano yung gusto nyong ilagay, kung ano yung available sa market. For example, kung available yung peche, normally peche talaga nilalagay. O kaya iba naglalagay ng cabbage, no? Iba naman, naglalagay na ng potato. So, ganun talaga. Nag-evolve yung pagkain eh. So, today may nakita tayong bok choy sa market natin, yung available. So, we're using bok choy. Tabi na natin siya dito, yun. And then may bok choy tayo dito. Nahugasan na to. Ganda ng bok choy, oh. The bok choy, we'll cut it in half. Yun. Ganun siya sa serve. Ganun. Okay? Itunga na to. Tunga. Oh, tunga na to siya. That's it. Lagi na, bagsak natin dito yung onion. That's it. Once it becomes translucent, next na natin lalagay. Yan, so translucent na yung ating onions. Next is, I'll put in our luya. Oh, sarap pag maraming luya. Yan, no? For some reason, ang init ng panahon pero mahilig tayo sa mga sabaw. Gusto natin na pag may kinakain tayo, pero may nasa kauban ng sabaw, no? Lagyan natin yung bawang. Ito na. O, ito na si bawang, oh. Hindi siya maaga nilalagay para hindi siya madali masunog. Nice. Once cook na yung bawang mo, tsaka tignan mo, pag naluto yung bawang, hindi siya color brown. So, luto na ba to? Pasok na nilong. Yun. Napakabango. Oh. Next, we'll put in the star of the show, ang kamatis. Okay? That's it. So, meron tayong ribs dito. I want the ribs kasi sabaw to. Gusto ko na yung ribs natin. So, kunin natin yung ribs. And then we'll chop the ribs. Yun. Nice. Okay, isa pa. Nice. Good. So, talaga pag marami, pag maraming ribs ang sabaw. Yun. Chop natin yung ribs natin. Yun, Nice. That's it. And then baboy natin. That's this one. Let's wash my hands. Ito yung ribs. Sinasabi ko kanina. Yun. That's it. And then, ito pa. Pagkasarap. That's it. Yung iba, pinapa-brown nila. It really depends on yun. Gusto nyo pa-brown. So, we'll cook it this way until maluto siya ng konti. Once maluto siya ng konti dito, makita natin, lalagyan na siya ng water para sa sabaw natin. Ang saya, kainin ito for lunch mamaya. Yun, At this point, pwede na siya lagyan ng salt and pepper. Pwede yung durugin, pwede rin buo. But this time ako, I want na buo ko ilalagay yung pepper ko. Then, lagyan natin marami. Yan. Okay, matakot na maraming spice na nilalagay natin. Sarap nga marami. And since we're not using stock, we're using water. So, yung tubig, of course, alam natin na walang lasa. Lagyan natin ng maraming salt. Yan. That's it. A tablespoon and a half of salt. No? And then, haluin lang natin. Halong konti. Yan. Pag naluto na ito, mag-shrink na yan. Pag nag-shrink na yan ng konti, lagyan natin ng tubig para masabaw tayo. Okay? There you go. Ganda na ng kulo niya, oh. Yan. Hindi pa natin ng konti. Alam mong malasa, oh. Yan na. So, at this point, gawin natin, lagyan natin yung water na magiging soup niya. Okay? Nice. So, this is about 3 cups of water. Nice. Ibabagsak ko na dito yung bell pepper natin para maaga siya mag-incorporate yung taste niya. Konting mix lang natin. And then we let it boil. The longer you boil this, mas malambot syempre yung baboy natin, mas lalabas yung lasa galing doon sa mga buto-buto.
So, iwanan natin siya dyan hanggat kumulo siya. I'll leave it here for about, pakuloy natin ng mga 30 minutes. Okay, then babalikan natin siya. Okay. So, I was thinking, ang bilalagyan natin, itong siling mahaba or kining medyo ahang na sili. So, what we'll do, I'll take this out, balik kita dyan, para may konting kick siya. Ganun lang, oh. Tuloy mo na sa gitna. Ganun lang. Isa lang. Para magkaroon siya na, para mag-kick lang siya. Tapos haluin natin siya para yung anghang niya sagol, no? And then, from here on, wala, sandali na lang yan. 5 minutes, serve natin to. Babagsak natin yung bok choy natin. Yan, bok choy. There. Bagsak natin yung gulay natin. Parang sila yung tubig. Yan. And by adding the bok choy, that will add the umami of the soup. Sarap nito. Love this. Okay. In 5 minutes, luto tayo and we're going to serve. Okay, let's serve. Wow, nice. Wow. Ganda. Ganda. And then yung gulay. Ganda. And here is our kinamatisang baboy. Let's try this. Sarap nito. So, kanina, total natin mga 35 minutes tayo of boiling the pork. So, makikita nyo, talagang napakalambot ng pork. Yan, no? Ganun. Tulog agad. Up. Ito, perfect talaga to sa kanin. Tapos yung sabaw, bagsak nila sa kanin na ganyan. Dahil nga malambot yung baboy, ganun lang, oh. Separate ka agad. Konting kanin. Wow. Ayun, oh. Nag-kick in yun, no? Yung sili, di ba? Naglagay ng isang sili lang. Sakto lang yung hagod dito. Gumagano. Konting-konti. Dili siya. Mang ba? Then more soup to the rice. Dahil buo yung paminta, pag nakagat mo, it gives another dimension sa palate mo. Sarap. So yun, iba yung taste na yun. Yung whole peppercorn, pag nakagat mo siya, sarap po. Parang minty siya na may konting heat. Tapos yung saltiness na nilagay natin. Remember, nilagay ko siya na 1/2 tablespoons of salt. Sakto. Wow. No wonder it is so popular. Ang daling lutuin, economical, murang lutuin, tapos mabilis lang. And people can really enjoy this dish. So thank you so much for joining me right here in Goma Home. Please like, share, subscribe, and press the notification bell. Wonderful dish. Mag-enjoy kayo kapag ginawa nyo ito, I'm telling you. So do this in your own kitchen, share it with your friends, and enjoy it with your family. I'm Richard Gomez. I'll see you again next time right here in Goma at Home. Bye! Ubusin ko to. Up.